ginagamit po sa paniniktik. May mga armas pa na recover galing dito sa mga Chinese. O ngayon, because of the series of operations laban dito sa mga spies nila, gumaganti ngayon yung China. Kaya nagwo-worry mga kababayan, nababahala itong si Senator Ping Lacson. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagpalabas mga kababayan ng pagkabahala si Senator Ping Lacson, senatorial candidate pala, dating senador, and senatorial candidate Ping Lacson, kasama siya sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sa nangyari pong pag-arrest doon sa 3 mga Filipino na sinasabing hinuli po for espionage or paniniktik, pang-iispiya sa China. May may bigat, may rason, mabigat na rason si Ping Lacson kung bakit siya nagwo-worry. Sabi dito, God forbid, Lacson worries about fate of NAD Pinoy trio in China. Sabi po ni Ping Lacson, we do not know the extent or gravity, gaano kabigat itong kaso laban sa kanila. Imagine from life imprisonment to execution, God forbid. Mabigat kasi po yung parusa sa mga spies sa China. Dito sa atin, wala man tayong execution dito or death penalty. Pero sa China po, mayroong ganon. Kaya talaga nakakaawa ito. Lalo't sabi ng ating National Security Council, malabuan niya na maging mga spies ito. Kasi unang-una, yung mga Filipino mga kababayan na hinuli, sa ilalim sa vetting mismo ng China. Kasi ginawa nilang mga scholars. Saan ka nakakita na binigyan nila ng scholarship? Pagdating ng oras, inaccuse nila mga kababayan ng paniniktik sa kanilang bansa. Parang ginawang trap. Trinap mga kababayan lumalabas. Itong mga Filipino para pumunta doon. Pagkatapos, gagantian pala lang tayo. Yan ang basa ng National Security Council. And sabi po ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, these are ordinary citizens not trained agents. They were invited to study in China under an official sanction program. Now they are being accused of espionage without a shred of credible evidence. Hindi tulad ng mga nahuli na mga Chinese dito po, talagang may nakuhang mga gamit. So parang ang ginagawa ng China ngayon, gumaganti dahil sa mga series of arrest na ginawa ng ating mga authorities laban sa mga Chinese spies na malakas yung ebidensya na nang-ispiya sila rito because of the gadgets, mga machines na nahuli po sa kanilang posisyon. At yung latest po na mga Chinese, nahulihan ng mga armas, yung 12 Chinese nationals. Ayan po, 12 Chinese nationals na ito yung latest po for illegal firearms resisting arrest in Muntinlupa. Ayan po. Tapos may nahuli sa kanila na mga gamit po. Yan may kasabwat na Pinoy. 6 Chinese nab by for illegal surveillance ng NBI. Ito pa noong February 25 naman to. Present po sa media ng NBI. Director Santiago. Yan yung mga nakuhang gamit po. May mga surveillance equipment po na nakuha. Ito yung sasakyan, mga kababayan, na dala-dala nila. Yan, sabi dyan, On February 14, 2025, the NBI Cybercrime Division and NBI Special Task Force were alerted on suspicious vehicles purportedly utilizing IMSI catchers frequenting military and police camps, other essential systems, facilities, and national government assets within Metro Manila. CCD and STF agents validated the information and identified actionable intelligence via network monitoring, interference detection, and signal analysis tools.
systems were employed to locate and analyze rogue or unlicensed BTS, unauthorized transmissions and interference sources which yielded positive results. So may mga nakuha po na mga gamit na ginagamit po sa paniniktik. May mga armas pa na recover galing dito sa mga Chinese. O ngayon, because of the series of operations laban dito sa mga spies nila, gumaganti ngayon yung China. Kaya nagwo-worry mga kababayan, nababahala itong si Senator Ting Lacson. So sabi niya, imagine from life imprisonment to execution, God forbid. He was referring to China's expansion of the definition and coverage of its anti-espionage law with heavy penalties including life imprisonment and capital punishment or death. He said some U.S. security officials also noted that the new laws give China's government wider discretion to interpret the laws against espionage. Earlier reports indicated that Chinese state security authorities arrested 3 Filipinos in Beijing for suspected espionage. This came after the arrest of suspected Chinese spies in the Philippines. At any rate, sabi po ni Lacson, the Philippine government must extend all possible assistance to the Filipino trio. For now, what the Philippine government can do, as it always does, is to send whatever legal assistance and whatever assistance we can give to the 3 Filipinos who I suppose are now under detention. Nakakulong na mga kababayan on charges na naniniktik po sa kanila na sabi po ni Malaya, malabo man anya na maging mga spies. Ginawa nilang scholar, pagkatapos lumalabas yung scholar na kinuha nila, itatrapala nila. Isang trapala yung inoffer nilang scholarship para may rason na makaganti sila. So ginawa nilang hostage mga kababayan yung ating 3 kababayang Filipino para hindi tayo makagalaw. In exchange doon sa mga arrest na ginawa, dati sa barbaric act mga kababayan, terroristic, parang yung ginagawa ng mga Hamas doon sa Israel mga kababayan, wala nang pagkakaiba. Sabi nga natin, ito yung malinaw na kidnapping, hindi yung nangyari po na pag-serve ng warrant of arrest through Interpol ng ICC kay Digong. Itong China, lumalabas, kinidnap nila po, hindi arrest, para i-hostage. Yung ating mga kababayan, tablahin po tayo dahil sa ating mga ginagawang police operation sa mga illegal activities ng mga Chinese dito sa ating bansa. Ayan sabi po ni Malaya, ito anyang mga Filipinong ito, these are Filipino scholars, beneficiaries anya ng Hainan Government Scholarship Program, which for years served as a symbol of goodwill in cross-cultural cooperation between the sister provinces of Hainan at saka ng Palawan. The program granted educational opportunities to 50 young Filipinos to study at Hainan National University, a gesture once celebrated as a model of subnational diplomacy between China and the Philippines. Now the goodwill appears to be unraveling. Sabi po ni Jonathan Malaya. So nakakalungkot po talaga ang ginagawa sa atin ng China. Gusto tayong tablahin kahit illegal. Kasi ang gusto nilang mangyari, huwag tayong papalag sa kanilang mga ginagawang paniniktik sa atin. Na ang intensyon natin, ang intensyon sa atin mga kababayan, sumurrender tayo sa kanilang gusto. Lalo dito sa kanilang interes sa West Philippine Sea. Tapos ngayon mga kababayan, yung China, sinisiraan na naman tayo. May travel advisory. Mamaya ibigay ko po sa inyo after ditong issue sa pag-aresto sa 3 mga kababayan natin. So sabi dito sa balita, a state-run Chinese news outlet released a heavily edited video noong Friday purporting to show the Filipinos confessing to espionage. The footage, which included blurred faces and subtitled translations, sparked immediate skepticism in Manila. The so-called confessions raised more questions than answers, sabi po ni Malaya. One segment bizarrely refers to a fictional agency called the Philippine Spy Intelligence Services. No such agency anya exists.
This alone undermines the credibility of the entire video. O ngayon, naglabas ng travel advisory, nanggugulo talaga itong China po. Gusto tayong siraan sa international community. Gustong palabasin, peligrosong pumunta rito sa Pilipinas dahil sa ginawang series of arrest sa mga Chinese na suspected spies at may mga criminal activities po dito. So gustong mangyari nila, manahimik lang tayo, mga kababayan sa kanilang pang-abuso. Ayan sabi rito, mga bansang nagbabala sa kanilang travel advisories sa pagpunta sa Pilipinas. Gumawa ng ingay ang pinakabagong travel advisory ng China hinggil sa umano'y banta ng seguridad para sa mga Chinese nationals na nagnanais bumisita sa Pilipinas. Ayon sa inilabas na travel advisory ng China, pinag-iingat nito ang kanilang mga mamamayan dahil umano sa banta ng panghaharas ng mga otoridad laban sa kanila, bagay na pinabulaanan ng palasyo. So gumagawa sila ng taing kwento mga kababayan, parte ng kanilang propaganda para siraan po tayo. Huwag tayong patitinag mga kababayan sa kanilang mga strategy para isulong yung kanilang mga maitim na agenda dito po sa ating bansa. Tuloy lang ang pag-support natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nasa tamang landas ang tinatahak ng ating pamahalaan po. We have to protect our territory at saka maglalagay po tayo ng mga deterrence. Ginagawa na to ng ating administrasyon mga kababayan. Kasama sa deterrence po yung modernization natin ng ating defense, ng ating armed forces. Ayan po, armed forces eyes more missiles, warships, fighter jets. Sabi ni General Browner, we are looking at acquiring more missile systems to complete the integration of our air and missile defense. Alongside this, sabi po niya, we will be purchasing more warships and multi-role fighter jets to build a strong and reliable deterrence force. Browner also underscored the importance of strategic partnerships, particularly with India, noting the successful defense collaboration exemplified by the BrahMos missile system. India is a vital partner, sabi po niya. Beyond procurement, we are looking into joint manufacturing technology transfer and local production in the Philippines to support our growing defense industry. Sabi po niya, the armed forces reaffirms its dedication to defending Philippine sovereignty and contributing to regional stability, which with its modernization program gaining momentum, the armed forces stand ready to confront emerging threats and safeguard the nation's maritime and aerial domains through strategic capability building. Sabi po ng armed forces, sabi ni Browner, sigurado magagalit na naman po ang China sa atin. Karapatan natin po ang magpalakas kasi ang gusto ng China, lagi lang tayong mahina para madali tayong i-manipulate. Kaya ini-infiltrate po nila lahat, lalo na po sa politika. Kaya ingat po tayo sa mga pro-China politicians. Ngayong eleksyon po, kailangan hindi manalo po yung mga tinatawag na Manchurian candidate. Yung pinapaikot po, manok ng China. Huwag tayo paluloko sa mga manok ng China na pinapatakbo po nila. Sila yung nagpupondo siguro. Halatang-halata man po yung mga politikong pro-China. Never po kayong paluloko sa kanila. Tama po? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po.
Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.